makatikim ng mga pagkaing banyaga, hindi mo na kailangan pang mag-abroad dahil ang ilan sa mga ito matitikman dito sa Pilipinas. Kahit pa sa kalye, tunay ngang ang panlasang Pinoy, hindi lang pang-local, pang-international. Sa mga kalsada ng Cebu, ang ginagawa ritong tempura, pinaghalo-halong isda na binalot sa harina. May sausawan syempre. Si Alex, 4 na taon nang nagtitinda rito sa Colon Street ng tempura. Maong tempura akong gibaligya kay para madaling binta niya. Dako sa ginig katabang sa akong pamilya. Lagyan natin ng salt, ketchup, ilagay natin sa orange. Tapos, ganyan natin. Matapos ihanda ang sausawan, agad nang nagtungo si Alex sa kanyang pwesto. Tempura, tempura! Maya-maya pa, pinakyaw ito ng mga customer. Bago kainin, pwede itong haluan ng pipino at saka buhusan ng matamis o maanghang na sausawan. Raman, dali pino. Dami malami. Dami ang tempura. Pag nilagyan siya ng yung maanghang, mix na parang sauce lang siya, masarap siya, malasang malasa talaga. Sa Japan nagsimula ang tempura, katulad din ng shabu-shabu. Pinaghalo-halo at pinakuluan itong karne, tofu at gulay. Maraming shabu-shabu restaurant, pero kadalasan may kamahalan. Mula 500 hanggang 1,000 piso kada order. May nadiskubre kaming shabu-shabu na hindi bubuta sa inyong bulsa. Sa maliit na pwestong ito sa Quezon City, kada order nito, 135 to 245 pesos lang. Bagsak presyo. Ang mga customer ang magluluto ng kanilang pagkain. Ang mga sangkap, karne ng baboy at baka, lobster balls, curry balls, at pork-filled balls. Meron ding tofu at mga gulay. Una munang ihahain ang sabaw sa mesa. Pagkatapos, ang mga hilaw na sangkap, pakukuluan ng sabaw, at saka ihahalo ang mga karne. Seafood at gulay. Haluan ng bawang, spring onion, chili sauce para sa mga gusto ng maanghang. Sa bibig parang hinaparap ko yung lasa. Yung klase, yung meatballs na parang Japanese. Masarap siya. Tapos kakaiba sa ibang lasa ng ibang sabaw tulad ng sinigang, parang ordinary lang yun. Pero dito, parang amazing. Simula siya last year. Tapos parang tinest lang muna namin siya for a few months. After nun, parang nagustuhan naman ng tao, so binalik namin siya sa menu. So naging regular na siya. Para sa mga naghahanap naman ng steak pero kulang sa budget, swak sa inyo tsak ang top silogan na ito. Sa kanto ng Jamboree Street at Kamuning Road dito sa Quezon City. Huwag maliitin dahil ang kanilang tapa, Angus beef, imported mula Amerika. At take note, ang kanila raw karne, organic din. Kasi yung Angus malambot siya at saka sobrang malasa. Hindi katulad ng ibang Angus beef na kadalasan 1,200 hanggang halos 2,000 piso ang bawat ounce. Ang kanilang Angus beef,
138 hanggang 160 pesos lang daw. Depende sa pagkakaluto o timpla. May original, hot and spicy, tropical, tropical hot and spicy, at Korean barbecue. Ang chef, dating chef sa Amerika, si Myra. Mahilig kasi kami kumain sa labas ng husband ko. So, naisip namin, since may regular tapa kami, might as well maglabas din kami ng premium. So, nag-search kami kung sino yung supplier na kukunin namin. So, finally, nakakita kami ng supplier ng Angus. Yan ang ginawa naming premium tapa. Kaya raw kuhang-kuha niya ang American taste ng kanilang Angus beef. Yung lasa niya nanunuot. Kumbaga, pag tinikman mo siya, yung sauce, yun na agad yung lalasa eh. Sa halo dun sa sabaw, sa kanin, iba. Kung gusto mo naman ng authentic Italian dishes, meron yan sa restaurant na ito sa Cubao. Authentic dahil ang may-ari, Italiano. Lola! My wife is Filipino, yes. Before, I stayed 15 years with my wife in Italy. And every year for Christmas, we come here to spend our vacation. So I know already the culture of Filipino. Italianong-Italiano rin ang mga dekorasyon ng restaurant. At ang kanilang mga suki, hindi basta-basta. Pati nga raw si Pangulong Aquino kumakain dito. Ang kanilang pasta mula 220 hanggang 300 pesos. Ang mga sangkap, imported syempre mula sa Italy. Specialty din nila ang pizza at ang pasta. Here we have a food from Italy. Gumawa ng sauce. Pinaghalo-halo. You want to eat? Buonissimo, very delicioso. This fettuccine with baboy lamon. Perfectly cooked yung pasta, tapos hindi overpowering yung herbs. So, perfect lang yung balance nun. So, hindi siya nakakaumay. So, masarap talaga. This one now, tomato, we put in the pizza. Para naman sa pizza, lalagyan muna ng pizza sauce ang crust. At saka, lalagyan ng grated cheese. Ilalagay sa oven. Kapag luto na, lalagyan ng Parma ham at arugula. È pronta la pizza, andiamo, si mangia! Oh! Ang 12-inch pizza na ito, 250 pesos. Para siyang home-cooked meal. So, it's healthy, it's balanced. Mula Japan hanggang Amerika, pati na Italy. At kahit saan pa sa buong mundo, ang iyong panlasa para sa mga banyagang pagkain. Matitikman dito lang sa atin.